Marami na ako nagamit ng mga classic scooters pero ito pa rin yung binabalik-balikan ko. Kaya naman, pag-uusapan natin ang 5 bagay na nagustuhan ko sa Suzuki Access 125. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa mga pages and channels ng Motor ni Juan. Malaking bagay po ang inyong mga like, comment, and share para siguradong mas marami pang makapanood at masiguradong updated kayo sa lahat ng mga video contents natin katulad na to. Alright, so the Suzuki Access 125, kung matatandaan nyo, we covered the launching of this scooter, of this classic vintage-looking scooter a few months ago. Tapos we were able to try this out sa real-world scenario. Nagpunta pa tayo sa planta ng Suzuki, bagong gawa yung access nila. We rode it around Santa Rosa. Talagang nabigay naman natin sa inyo yung full review. At a few months later, ito pa rin yung gamit ko. I'm still using the Suzuki Access 125 and this is the Ride Connect version. Kasi tandaan natin na merong dalawang version ang Access 125. Meron yung standard version. Ito naman yung Ride Connect version wherein mas marami na tong features. Yan mga brother. Ngayon, napapansin ko parang mas napapadalas yung gamit ko sa Access 125 versus sa mga ibang motor na meron din naman ako mga ibang classic looking scooters. Kaya naman, naisip ko, i-share ko sa inyo bakit nga ba ako bumabalik sa paggamit ng Access 125. Una, the price. Pagdating sa presyo, if we are going to compare it with the vintage scooters ng ibang brand na papalo ka ng northwards of 90,000, even 100 plus thousand, at pag cash mo pa binigay, good luck talaga sa'yo, pwede kang pumalo ng 120, 125,000. Alam mo naman, yung mga kagakaran sa mga dealership, kaya mo patungan yung SRP, di ba? Ito, kung i-consider natin yung value for money, the features that this brings, the high-tech features na meron na itong motor na to, and then I can get it for a little over 90,000 pesos. Actually, yung standard, kung doon ka sa standard version, mas mura pa. In terms of value for money, pasok na pasok itong Access 125. That's number 1. Yung forma, the looks. Wala talaga akong masasabi because this is a design na hindi maluluma kahit ilang taon na ang lumipas. From the boxy type headlight, yung malapad na frontage niya. And take note mga brother bakal yung front fender niya to. At saka yung leg guard natin dito. In terms of the looks, from the colors to the combination, wala na, talagang pagtitinginan ka. Malakas yung dating, pero hindi mo kailangan magpasikat, hindi mo kailangan mag-angas. The stock forma in itself, sobrang sulit na, sobrang satisfied na ako. Para bang yung cool ka lang na minamaneho to yung motor na to, habang yung iba naman ay nagtitinginan sa'yo. Pangatlong bagay na nagustuhan ko is yung upuan. Again, versus its competitors, ito ang may pinakamahaba at may pinakamalapad na upuan versus sa mga ibang vintage classic scooters. Idamay na rin natin mga brother yung gulay board niya na malaki. So very practical, meron akong pwedeng mga ilagay na gamit dito while being very comfortable kasi hindi ko kailangan magsiksik sa maliit na upuan. Pati yung angkas ko, ayun tingnan nyo. Ito na yung riding position ko Pati yung angkas ko, hindi kailangang masyadong sumiksik sa akin o hindi kailangang maging uncomfortable dahil sa ikli ng upuan na meron. Malapad, malambot, practical, and para sa 125cc, ito yung may pinakamalaking seat dimensions na ma-appreciate mo talaga kahit sa mahaba ang biyahe. Apat na bagay na nagustuhan ko, sabihin nyo nang mababaw to, pero na-appreciate ko to. Yan.
yung gas tank access na nasa likod na. Para sa akin, napakalaking bagay niyan kasi o kadalasan pag bumabiyahe, may bagahe ako dito o kaya marami na akong gamit sa underseat compartment ko. So the fact that hindi ko kailangan tanggalin yung mga gamit ko na nakatali dyan, minsan ginagamit ko yan pang daga ng mga helmet, ng mga supply sa resort namin. Ito na, easy access gas tank. Ang babaw ko, no? Pero again, para sa akin kasi, kung paano ko ginagamit yung motor, napakalaking bagay. Tapos easy close, it doesn't get in the way nung forma ng motor. Parang wala lang, parang linya lang. Pero again, in reality, that's an easy access gas tank na napaka-practical. At saka ang pinakamalupit, panglimang bagay natin mga brother, and for me, pinaka-big deal is the literal gas consumption ng motor na to. Sa 125cc, this has the highest fuel consumption at 57 kilometers per liter. 57! Akala ko nga dati, nung naka-Bergman ako, naglibot Pilipinas ako, I use it every day, pumapalo ako nung actual ko to mga brother pupalo ako between 47 to 50 kilometers per liter. Tipid na ako nun. Ito yung actual ko dito, pumapalo ako ng 54 kilometers per liter. Ganun siya katipid. As in, and depending on your driving habits, pwede ka pong pumalo ng 57 kilometers per liter pataas. 125cc, maporma yung motor mo, tapos ang tipid sa gas. Yan ay dahil sa kanyang form mga brother. Yung iba kasi yung sinasabi ay Bergman lang yan, binago lang yung kaha. Actually, hindi. In-update yung pinaka-frame na to, making it lighter, mas magaan, mas less yung vibration, kaya naman mas na-maximize, mas nagiging fuel efficient yung delivery niya. At the same time, updated na rin yung engine profile. So, it may sound like Bergman in terms of yung tipid sa gasolina, yung engine profile, but in reality, it's already upgraded, mas updated na. So, you put that together, the update na ginawa nila sa makina, the different frame that they use, the rigidity of the motorcycle, that all contributes sa pagkatipid nito sa gasolina. At saka malakas din yung hatak. At yan mga brother, ang 5 bagay na nagustuhan ko sa Suzuki Access 125. Meron ba akong hindi nabanggit na para sa'yo ay nagustuhan mo para sa motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan in the meantime, para hindi ka magpuhuli sa lahat ng mga motorcycle use reviews and tips, be sure nakafollow kayo sa lahat ng ating mga social media pages katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Meron pa akong dito, Barya Pangas. Gaga muna tayo. Ha! Till the next video mga brother. Salut!